Pakita ko lang sa inyo. Yan. Share screen muna natin yan. Tanggalin muna natin to. Yan. Ganito po pala kapulpul mga kababayan yung Philippine Anti-Corruption nung panahon po ni Digonggong. Kasi kita nyo mismong taga-suporta na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi. At mismo ang ikinakanta niya po dito ay yung pagiging mahina. Ano po yung pagiging mahina nitong si Greco Belhica? Di ba, kung mababasa nyo, puro po na. Puro pangalipusta yung sinasabi ni Greco Belhica, puro pagsasabi na magaling pa daw si Duterte naging presidente. Kasi nung panahon daw ni Digong, wala daw gaanong issue ng korupsyon. Yun naman pala mga kababayan, talamak naman pala ang issue ng korupsyon nung panahon po ni Digong. Pero pinagtatakpan lang at hindi pinapansin ni Greco Belhica na inutil. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Isa lang ako ordinaryong Siguro naman, yung iba sa inyo kilala na si Dr. Yumol. Ito po yung isang doktor na inilagay sa kama yung batas dahil nga parang nagtumba po ata siya ng mayor o asawa ng mayor. And then nakulong po siya mga kababayan, tapos paglipas ng ilang araw, yung tatay niya naman ang itinumba. Parang ganun yung nangyari dito mga kababayan. So ito, pakinggan po natin yung sinasabi niya dito na kung saan ito daw pong si Greco Belhica ay kailangan maimbestigahan. Ito kasi yung paratang paniya kay PRRD ang sumbong ni Doc Yumol mga kababayan ay talagang inutil nga. Ano po nung panahon daw ni Digong naging inutil itong si Greco Belhica. So ito, pakinggan po natin. Tao na nasa Basilan, na nasa Mindanao, na umaasa sa impormasyon na nakikita ko sa Facebook at umaasa lang ako sa nakikita ko sa TV, yung puro papogi mo, puro pasikat at paepal ka na laban ka sa katiwalian. Pero ngayon, nasubukan ko ng dalawang mata ko. Nakita ko kung paano ka magtrabaho. Hinampas ko na sa mukha mo yung ebidensya sa droga, wala kang ginawa. Tapos tatakbo kang... paano nga naman may gagawin itong si Greco Belhica kung yung amo po niya, yung anak ng amo niya na babae, tumatanggap ng pera, ng drug money, doon po sa mga sindikato. Di ba mga kababayan? So paano nga naman kikilos itong si Greco Belhica? Di ba, kung makikita nyo, nagkwento-kwento pa siya. Ano yung sabi niya kay Digong, ano yung sabi ni Digong sa kanya? Kasali ba yung anak ko dyan? Nung sinabi niya mga kababayan na hindi, very good, very good. Di ba? Tapos ngayon, ipinagmamalaki niya pa itong si Digong. Paano nga naman kikilos itong si Greco Belhica na chairman ng Philippine Anti-Corruption ng panahon ng Duterte administration kung mismong alam niya sa sarili niya na itong si Sara Duterte tumanggap ng pera galing po sa mga drug lord. Anyway, ituloy pa natin. Senador, kakausapin mo yung mga nirereklamo namin dahil meron kayong arrangement? Grabe, kasi hindi mo mapaliwanag Wala kang jurisdiction sa mayor namin dahil elected official siya. Hindi siya sakop ng jurisdiction mo, ng kapangyarihan mo. Pero nag-close door meeting kayo ng 5 oras? Ha? Ano nangyari sa loob ng meeting na yon? Kaya dahil ba sa meeting na yon, hindi mo inaksyonan yung ebidensya ng droga na binigay ko sa'yo? Na pinapasumbong ko sa'yo sa Pangulong Duterte? Tapos, etong isa pa. Sa mga malalaking tao na sinusumbong namin sa'yo, lagi mong sinasabi wala kang jurisdiction. Etong mga malalaking tao na sinusumbong ng taong bayan sa'yo, bilyon, milyon ang kinukurakot sa gobyerno. Pero ang ginagawa mo, kinukuha mo lang yung ebidensya, tapos sasabihin mo wala kang jurisdiction, ipapatawag mo ngayon yung tao. Pero doon sa fixer ng LTO, na naka-televise pa, hinuli mo, may pabunot-bunot ka pa ng baril, na feeling mo ikaw si Coco Martin sa ang probinsyano, na action star ka, may jurisdiction ka ba sa fixer? Di ba wala? Hindi ka ito yung sinasabi dito ni Dr. Yumol na kapag ka maliliit na tao mga kababayan, although hindi naman natin sinasabing tama na maging fixer ka, pero ang point kasi dito kapag ka maliliit na tao daw nung panahon ni Digonggong, kapag ka maliit na tao ka, nakagawa ka ng kasalanan, iti-televise ka pa habang hinuhuli kasama itong si Greco Belhica. Ngayon kapag ka ikaw ay big time na nagpapaikot ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato, kahit nakailang sumbong na sa'yo yung mga normal na tao, hindi mo pinapansin. Greco Belhica. Ito, alam nyo sa tutulang mga kababayan, kung na-aksyonan po agad ito, walang magbubuwis ng buhay ng mga panahon na kasagsagan ng issue nito pong si Dr. Yumol. Walang mga patay na mangyayari. Kung naging kung kumilos lang sana. Ito pong si Greco Belhica, kung nag-imbestiga siya at ginampanan niya yung trabaho niya bilang Philippine Anti-Corruption.
Di ba yung presidential anti-corruption mga kababayan sa panahon ni Digong. Kaso ang problema, hindi po siya nagtrabaho Naging inutil po siya. Anyway, tuloy pa natin. Mga pulis sabihin na natin, oo, mali, fixing yung ginagawa ng matandang babae. Pero, maliit na tao lang yung Greco. Simpleng fixer lang yun na matanda, yun lang yung kinabubuhay niya. 1,000, 2,000, 3,000 sa isang araw, yun yung kinikita ng matanda. Talagang pinag-aksayahan ng oras na i-read mo yun, hulihin mo. May patakbo-takbo ka pa, may subbit kang baril. Bakit law enforcement agent ka ba? Hinuli mo yung matanda, samantalang yung mga sinusumbong namin sa'yo ng mga bilyon-bilyon ang ninanakaw. Wala kang ginawa. Ayan mismong si Dr. Yumul na ang nagsabi, panahon po ni Digong yan may isinusumbong silang mga tao na bilyon-bilyon yung ninakaw, pero saglip na magtrabaho itong si Greco Belhica, wala po siyang ginawa. Ibig sabihin, naging inutil po siya na chairman ng Philippine Anti-Corruption or ng Presidential Anti-Corruption sa panahon po ni Digong. Diba, ituloy pa natin. Nagsumbong ako sa'yo ng tungkol sa droga, binigay ko sa'yo ebidensya, wala kang ginawa. Sa totoo lang, masama po talaga pakiramdam ko ngayon. Namamanhid po yung mukha ko. Kung nakikita nyo naman, bagsak yung isa, hindi yan pantay dahil nga po dun sa pananambang na nangyari sa akin. Masama po talaga pakiramdam ko. Tapos, nalaman ko pa kanina na baka ma-issuehan na naman ako ng warrant ni Judge De La Peña ng Zamboanga City dahil itinutuloy niya yung hearing namin sa Zamboanga City kahit wala akong abogado. Umatas nga yung abogado ko dahil nag-alala na rin dahil sa security nga, dahil pinagbantaan yung abogado ko ng isang araw habang nasa SM. Tapos wala akong abogado kasi wala nang gusto tumanggap ng kaso ko, natatakot kasi ilang beses na akong humingi ng tulong na ilipat yung kaso ko sa Davao pero hindi naasikaso. Sinong hahawak ng kaso ko ngayon? Secondly, hindi ako makauwi kasi regular yung Tsaka masaklap nito, taga Davao pa to mga kababayan check up ko dito sa doktor dahil anytime pwede akong operahan dahil balinga yung mukha ko. Masama pakiramdam ko pero mas lalong sumama yung timpla ko nung nakita ko yung comment ni Greco Belhica na sinasabi niya na dahil sa kanya nasampahan ng kaso. Wow, napaka-credit grabber mo talaga, sobra. Mahigit 200,000 ang sahod mo sa isang buwan. Laging nakadikit ng mukha mo. Yung mukha mo, laging nakadikit sa mukha ni Pangulong Duterte at saka ni Senator Go. Pero bakit nung nagbigay ako sa iyo ng ebidensya sa droga, wala kang ginawa? Yun lang naman yung sa akin, nakikipagtulungan kami sa Pangulong Duterte. Namasugpo yung droga at saka korupsyon sa Pilipinas, kaya kahit buhay namin, kami mga nagsusumbong sa gobyerno, binibigay namin, nilalagay namin sa risk. Kaya lang, bakit ganun? Parang nasasayang yung effort namin sa'yo. Yung mga taong nagsusumbong sa'yo, nalalagay sa peligro kasi hindi mo naman pala naaaksyonan. Tama! Pinapatawag mo yung isinusumbong namin, yung corrupt na government official, tapos hindi mo naman pala kayang gawa ng paraan. Sinasabi mo pa sa kanila kung sino yung complainant kasi karapatan nila yun. Binigay mo yung pangalan, nalagay mo sa peligro yung buhay ng mga tao. So parang ang ganito pala ang ginawa mga kababayan ni Greco Belhica. Halimbawa, etong si Ma'am Jocelyn Wana, nagsumbong kayo kay Greco Belhica. At halimbawa, ako na lang si politiko. Halimbawa, inirereklamo nyo si Jake Magnus, ganon. Ngayon, mag-uusap kami ni Greco Belhica. Halimbawa, ang gagawin pala ni Greco Belhica, kakausapin ako, sasabihin sa akin kung sino yung nagsuplong sa akin. Sasabihin yung pangalan at pinagkakakilanlan. Ganon po yung ginagawa, mga kababayan, ni Greco Belhica. Isa po yung presidential anti-corruption sa panahon po ni Digong. Pero kapag pala may nagsuplong sa kanya na si ganito, ganyan, sangkot sa corruption o sangkot sa ipinagbabawal na bato, ang gagawin pala ni Greco, makikipag-meeting kay nasasangkot at sasabihin kay nasasangkot yung pangalan nung nagsuplong. Malalagay nga talaga sa alanganin ang buhay nung informante. Diba yung nagbibigay ng impormasyon para masawa tayo mga sangkot sa ipinagbabawal na bato at diba? Grabe ka, Greco Belhica. Kapal na mukha mo po. Napuna-punahin ang administrasyon ni PBBM at yung paraan niya kung paano papanagutin yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. Pero kayo po pala, talagang grabe ang ginawa ninyo sa kapangyarihan. Grabe yung pang-aabuso na ginawa sa kapangyarihan ng mga to. Diba mga kababayan? Kaya dapat maimbestigahan din itong si Greco Belhica kung bakit ganun yung ginawa niya doon po mga kababayan sa mga nagsusuplong sa kanya. Kung bakit kailangan niya na sabihin ng pagkakakilanlan ng mga impormante doon sa mga taong nasasangkot.
baka mamaya di umano tayo nagtatanong lang naman, baka mamaya kayo po ay tumanggap ng suhol din sa mga sangkot sa ipinagbabawal na bato. Or di kaya naman tumanggap din kayo ng suhol dun sa mga sangkot sa corruption. Kaya po ganyan siguro ang panggagalaitin ninyo kay PBBM. Kaya naman pala mga kababayan, sa bagay, hindi na rin po nakakapagtaka kung bakit ito pong si Sara Duterte, talagang ito pong si Greco Bellica talagang nagpakainutil nung panahon ni Digonggong. Kasi nga naman kung si Sara Duterte tumatanggap ng drug money, mga kababayan, walang kailangan gawin diyan si Greco Bellica kung hindi magpikit mata at wag na lang pansinin. Kasi nga syempre amo niya, anak ng amo niya yung masasagasaan. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa matinding revelasyon na ito ni Dr. Yumol noon? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.